Mainit nga ang naging sagutan sa sesyon ng Senado kahapon matapos ipakita ni Senator Amy Marcos ang isang video presentation sa kanyang privilege speech kaugnay ng umano'y planong term extension o yung charter change. Pinalagan ito ni Senator Mig Zubiri na strike off the records ng Senadong naturang video na tinawag niya na isang propaganda at puro opinion lang. Sinuportahan naman ito ng miyembro ng minorya kabilang sina Senator Bam Aquino, Risa Ontiveros, Tito Soto at Kiko Pangilinan. Binatikos din ni Senator Raffy Tulfo ang video na tinawag niyang How Shaw. Ha? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber. Sa gitna ng batuhan partner, nang nasabing ang mga argumento, binuweltahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang motion ni Zubiri, sabay sabing wag daw siya maging balat sibuyas. Sa huli, kusang iniurong ni Senator Amy ang kanyang video presentation, pero hiniling nito sa mga kapwa mambabatas na tiyaking walang magaganap na term extension at tuloy ang halalan o eleksyon sa darating na 2028. Dahil dyan, binawi na rin ni Zubiri ang kanyang motion at iginiit na hindi papayag ang minorya na walang mangyayaring eleksyon. Nagsilbing patunay ang hakbang ng Office of the Ombudsman sa naging resulta ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, dating chairman ng panel na nag-iimbestiga sa anomalya, kabilang ang pangalan ng mga nabanggit na opisyal sa kanilang sinisiyasat matapos na ituro ng mga dismissed district engineer mula sa Bulacan. Bukod dito, kabilang din anya sa isinama niya sa partial report ng komite, sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Aminado naman si Lacson na masakit na makita na may mga kapwa senador na nahaharap ngayon sa kaso, ngunit iginiit niyang kailangan na sundan kung saan dadalhin ng ebidensya ang investigasyon. Kinasuhan na ng plunder at graft si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y multi-billion pisong flood control scandal. Inihain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng demanda kay Estrada, habang dawit din sa asunto si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Kabilang din sa mga kinasuhan ang dating DPWH NCR Assistant District Engineer na si Denril Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Una nang nadawit ang pangalan ni Estrada sa anomalya matapos ibisto ni dating Public Works Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng kickback ang senador mula sa flood control project. Mariin namang itinanggi ni Estrada ang maligasyon, iginiit na wala siyang ipinasok na proyekto sa 2025 General Appropriations Act na siyang sinasabing pinagmula ng kickback. Katunayan, nag-issue na po ng certification ang isang tanggapan ng Senado na nagpapatunay na wala nga pong pondong ganong kalaking inilaan si Senator Estrada noong 2025. Sinabi rin niya na gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang upang kwestiyonin ang proseso at mga ebidensyang ginamit sa kaso, lalo pat ang timing nito para bang kaduda-duda. Kinestyon nga ni Senador Jinggoy Estrada ang anyay mga irregularidad sa investigasyon at paglabag sa kanyang karapatan sa due process kaugnay ng kasong graft na inihain laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Estrada, handa ang kanyang panig na gamitin ang mga legal remedies para kwestiyonin ang tinatawag nitong procedural lapses. At umano'y kabiguan ay konsidera ang mga ebidensyang pumapabor naman sa kanya. Sinabi pa ng senador, hindi rin siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na ma-review. Pag-aralan ang resolusyong inilabas ng Department of Justice at ang Office of Ombudsman bago pa ang paghahain ng kaso laban sa kanya. Dahilan para hindi na makapagsumite ng tugon o makapag-file ng motion for reconsideration.
Iginit ni Estrada, agad na naghain ng kaso ang ombudsman matapos ang resolusyon ng Department of Justice nang hindi umano nagsasagawa ng sarili nitong fact-finding investigation. Nanindigan din si Senator Jinggoy na ang ganitong labis at hindi makatuwirang proseso ay may seryosong implikasyon sa kanyang right to due process. Saka yung timing nga, mantakin ninyo kung kailan bumoto siya para doon sa pagbabago ng liderato ng Senado, biglang pinarusahan siya dahil sa pagboto. Naghain naman ng counter affidavit si Senator Francis Escudero sa Office of the Ombudsman kaugnay ng kasong plunder na umano'y pagkakasangkot din niya sa 586 million pesos na laga ng kickback mula sa flood control project. Sinabi ni Escudero, walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya at hindi niya kailanman inutusan ang umano'y bagman niyang si Maynard Ngu na kumilos para sa kanya. Binigyan din niya na walang direktang ebidensya na nagpapakitang nakatanggap siya ng anumang halaga ng pera mula sa sinasabing kickback. Sa kanyang salaysay, pinahayag pa ng senador na ang mga akusasyon ay nakabatay lamang sa paulit-ulit at inconsistent na salaysay ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y hindi rin tugma sa mga naunang epidemit na isinumite sa investigasyon naman ng Senate Blue Ribbon Committee.